Sa kalaliman ng gabi, kasabay ng pamumula ng buwan, ay isinagawa ni Nana Salve ang ritual sa madilim na kakahuyan. Ang ritual ay para sa dagdag na kalakasan ng kapangyarihan niya bilang isang mangbabarang. Nasa tabi niya si Antonia, ang batang basta na lang iniwan sa kanya noon ng kapitbahay at hindi na binalikan. Si Antonia na ngayon ang kanang kamay niya. Naging masunurin ang dalaga sa lahat ng kagustuhan ni Nana Salve. Ni minsan ay hindi pa niya sinuway ang matandang itinuring na niyang ina. Sa paglalakad ni Andoy sa kakahuyan nung gabing yon ay narinig niya ang nakakakilabot na boses ni Nana Salve sa pagriritual. Nakainom siya dahil galing siya sa isang okasyon. Susuray-suray na tinuntun niya ang pinagmumula ng boses hanggang sa makita niya ang matandang mambabarang at ang dalaga sa tagong bahagi ng kakahuyan. Nanlalapo man ang paningin ay mas natawag ang pansin niya ng kagandahang taglay ni Antonia kaysa sa nakakatakot na pagriritual ng mambabarang. Naramdaman naman ng dalaga ang presensya ng binata kaya't napatingin din ito. Lihim na kumibot ang dibdib niya sa unang pagtatama ng mga mata nila. Tila ba may hiwagang namagitan sa mga puso nila. Nang mapahinto si Nana Salve sa pagriritual ay agad niyang sinanyasan ang binata na umalis na ron. Mula noon ay hindi na mapalagay ang bakasyonistang binata hanggat hindi natutunton ang tirahan ng dalagang nakita niya sa kakahuyan ng gabi. Sa pagtatanong-tanong niya ay nalaman niya na Antonia ang pangalan nito. Pinalaki ng isang mambabarang at siya ngayong tumatayong kanang kamay nito sa makajablong gawaing iyon. Kaya ang dalawa ay kinamumuhian at kinatatakutan sa buong baryo. Gayunpaman ay hindi natinag ang puso ni Andoy na nalafo at preside sa dalaga. Pinuntahan pa rin niya ito. Nung una ay iniwasan siya ni Antonia. Pero dahil sa lihim din itong pagtatangi sa kanya sa unang kita pa lang ay nagkaroon sila ng lihim na pag-iibigan. Mahigpit kasing tinututulan ni Nana Salve ang pakikipaglapit ng dalaga sa sino man sa mga taga-baryo, lalo na sa mga tagalabas dahil nga sa pagiging mambabarang nila. Ngunit ang lihim nila ay agad ding natuklasan ni Nana Salve ng lingid sa kanila. Agad nagsagawa ng pambabarang ang matanda laban kay Andoy. Nang malaman yun ni Antonia ay nagalit siya. Sa ina-inahang mambabarang, nakiusap siya na itigil nito ang ginagawa. Kung ayaw na magkasukatan sila ng lakas, hindi naman makapaniwala si Nana Salve na sa kauna-unahang pagkakataon ay susuwayin siya ni Antonia. Anong matanda, ang binata ay dayuhan sa kanilang baryo at hindi pa nila lubos na kilala. Pahihintulutan lang daw niya ang dalaga kapag napatunayan niyang tunay ang pagmamahal nito sa kanya, kapag nalampasan ni Andoy ang mga pagsubok patungo sa kanya. Sa muli nilang pagkikita, sinabihan ni Antonia si Andoy na tinatapos na niya ang relasyon nila dahil hindi raw sila napapagay sa isa't isa. Sinabi yun ng dalaga para may iwas sa kapahamakan ang lalaking mahal. Iginiit naman ng binata na mahal niya ang dalaga kahit pa nabubuhay ito sa dilim kasama ng mambabarang na kinikilala nitong ina. Handa raw siyang ipaglaban ang pagmamahalan nila. Walang ano-ano'y nagdatingan ang mga insekto. Pinutakti si Andoy. Si Antonia naman ay nagsimulang tumakbo palayo. Sa kabila ng bawat kagat ng mga insekto ay hinabol ni Andoy si Antonia. Hindi alintana anuman ang mangyari sa kanya. Duguan naman ay patuloy siyang humakbang ng mabilis hanggang sa maabutan niya ang minamahal at sinabing hanggang sa huling hininga niya ay handa siyang patunayan ang pagmamahal dito. Nang malampasan ni Andoy ang sangkaterbang insekto, unti-unting nanghina si Nana Salve hanggang sa matumba. Nagmamadali siyang nilapitan ni Antonia. Sa pagitan ng hirap na paghinga ay nasabi pa ni Nana Salve na masaya siyang mapatunayan ang pag-ibig ni Andoy para kay Antonia, na may tao na siyang mapag-iiwanan at mapagkakatiwalaan sa dalaga, na may lalaki nagmamahal dito ng tunay at wagas. Matagal na pala siyang may iniindang sakit na inililihim lang niya kay Antonia at ngayon nga
ay tanggap na niya ang kanyang kamatayan. Bukod sa sakit ay nakapagpahina rin sa kanya ang dami ng insektong pinakawalan sa ilalim ng utos niya. Sa tuluyang pagpikit ng mambabarang ay lumapit si Andoy kay Antonia at niyakap ito ng mahigpit na may kalakip na pagmamahal. Ani Andoy, iiwanan nila sa lugar na yon ang lahat na may kinalaman sa gawaing barang. Aakayin niya at sasamahan si Antonia sa buhay na may liwanag. Pumarada ang BMW sedan ni EJ sa harap ng malaking gate ng mansyon. Pag-aari iyon ng lola niya na yumao ilang dekada na rin ang nakaraan. Si Doña Margarita. Mula sa bintana ng sasakyan ay sumilip ang isang sopistikadang babae na si Erica. Kunot ang noo ng dalaga habang binubuksan ni EJ ang gate para makapasok sila sa loob. Nang nasa malaking pintuan na sila ng mansyon, ay naunang pumasok ang binata. Aniya, luma at marumi na ang mansyon dahil matagal nang walang nakatira, pero kita naman daw na may pag-asa pang maayos. Puro mamahalin din ang mga kasangkapang nandoon. Noon lang napangiti si Erica pero nanatili siya sa pintuan habang sinasabi na mukha raw malaki ang mapapakinabangan nila sa mga antik na gamit. Nang biglang sumara ng pabalandra ang pinto, tinamaan ng dalaga kaya bumagsak siya palabas. Agad naman siyang sinaklolohan ni EJ, binuksan ang pinto at itinayo siya. Gusto na sanang umalis ni Erica sa takot pero pinigilan siya ng binata. Baka raw bumigay lang ang pinto sa sobrang luma na nga kaya biglang sumara. Kundi lang nag-iinteres ang dalaga sa mga gamit doon at sa mismong mansyon na pinag-iisipan niyang ibenta, ay iiwanan talaga niya si EJ. Pag nagkataon naman at nagtagumpay siya sa plano, ay papaldo siya. Iba naman ang plano ng binata, ang ipaayos ang mansyon at maging tahanan nila kung saan bubuo sila ng isang masaya at malaking pamilya. Habang sinasabi yun ni EJ sa harap ng paghahaponan nila ng nobya, ay biglang nangalingasaw ang nakakasulasok na amoy, tila asupre na napakahirap singhutin. Nagkatinginan sila, hindi nakatiis Erica, tumakbo sa lababo at sumuka. Si EJ naman ay chinay kung saan nanggagaling ang mabahong amoy na yon. Amoy na bubulok na bangkay, patay na daga na hindi mo maintindihan kung ano ba talaga. Wala siyang nakita, pero hindi na nila tinapos ang pagkain. Umakyat na sila at nagkulong sa malaking silid. Pag-akyat nila, lumitaw ang multo ng isang lumang babae sa kusina. Matalim ang tingin. Hinila ang sapin ng mesa kaya't nagbagsakan ang mga plato at baso. Narinig iyon ni EJ, pero nang balikan niya at tignan ay wala namang nabago sa mesa. Walang nabasag. Ang gusto sana ni EJ ay sa dating silid niya rin sila matulog, pero pinili ni Erica ang malaki at magarbong silid ng Lola Margarita ng binata. Sa paglalim ng gabi ay yumakap si EJ sa nobya. Gusto sana niya makipag-make love. Nang biglang umuga ang kama, natigilan sila pareho. Unti-unting umangat ang kama hanggang sa kisame at bigla silang ibinagsak. Tanging pagsigaw na lang ang nagawa nila. Tumakbo palabas ng silid si Erica kahit nanakit ang buong katawan sa pagbagsak. Ngunit pagtapat niya sa malaking portrait na magandang babae sa sala ay natigilan siya. Nakita kasi niya ang matalim na tingin nito sa kanya. Muli siya nagsisigaw habang tumatakbo palabas ng mansyon. Ang nasa portrait ay ang lola ni EJ nung bata-bata pa. Paglabas ni EJ sa mansyon ay wala na si Erica. Tangay ang sasakyan niya. Nasapo na lang niya ang noo. Nagulat pa siya nang biglang marinig ang boses ng kababata niyang si April. Napaangat ang ulo niya. Ani April,
Nakita niyang takot na nagmamaneho ang nobya ni EJ palabas ng sitio. Kinuwento ng binata ang nangyari. Pinaalala ni April sa kaibigan ang nangyari kay Tonya Margarita, ang lola ng binata, nang mag-uwi ng babae ron ang lolo niya, katulad ng pagkatao ni Erica, dahil doon kaya nagpakamatay ang lola ni EJ. Hindi matanggap ang pagtataksil ng asawa at sa mababang uri pa ng babae, kaya sa tingin daw niya ay hindi hahayaan ni Tonya Margarita na may ganun na namang klase ng babae na makatuntong sa mansyon niya. Lalong hindi siya papayag na ganong klaseng babae ang makatuluyan ni EJ, isang babaeng ang tanging hangad ay karangyaan, ngunit wala namang tunay na pag-ibig para sa kanyang apo. Nang gabing yun, katatapos lang mag-orasyon na April, nang lapitan siya ng kanyang ina at tinanong kung hanggang kailan niya gagawin ang salamangka gamit ang imahe ng lola ni EJ. Anang dalaga, hanggat hindi natatagpuan ni EJ ang tunay na pag-ibig, patuloy niyang gagamitin ang kapangyarihang itim niya sa pagpapalitaw ng multo ni Doña Margarita ang nagpapakita at nagpaparamdam sa mansyon. Ginagawa yun ni April dahil mahal niya ang kababata at ayaw niya na mapunta ito sa maling tao. Okay lang na hindi siya, basta tunay ang pag-ibig kay EJ ay tatanggapin na niya. Kinabukasan, akala ni April ay bumalik na ng Maynila si EJ, pero nagulat na lang siya nang kumatok ito sa pintuan nila. May dalang sariwang bulaklak at iniabot sa kanya. Isang magandang simula iyon para sa matagal ng pangarap ni April, ang mahalin siya ni EJ.